Matatag K-10 Curriculum GMRC 4 Quarter 1 Week 7 Mga sariling gawi sa pangalaga sa mga puno at halaman. Naipakikita ang pagiging mapanagutan sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawaing pangangalaga at pagpaparami ng mga puno at halaman. Naiisa-isa ang mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Naipaliliwanag na ang mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman ay dapat linangin sa bawat bata bilang bahagi ng kanyang pagiging katiwala sa pagpapanatiling ligtas, malinis at maayos ang kapaligiran. Naisa sa kilos ang mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Unang araw, maikling balik-aral. Pagsusuri ng larawan. Ano ang nabubuo sa iyong isipan kapag tiningnan mo ang larawang ito? Pass the message relay. Ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasa ang mensaheng ito sa susunod hanggang sa huling mag-aaral ng pabulong. Pabilisang ihahayag ang mensahe ng huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat nito sa bond paper at ididikit sa pisara. Unang mensahe, sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Ikalawang mensahe, pangangalaga bilang tanda ng pagiging mapanagutan. Ikatlong mensahe, katiwala sa pagpapanatiling ligtas, malinis at maayos ang kapaligiran. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Balikan ang pinakamagandang sagot ng klase noong nakaraang linggo na nagbigay ng limbawa ng kilos na nagpapakita ng mapanagutan na may kaugnayan sa mga sariling gawi sa pangangalaga ng mga puno at halaman. Ikalawang araw, kaugnay na paksa 3. Mga sariling gawi sa pangalaga sa mga puno at halaman. Pagproseso ng pag-unawa. Pass the flower. Gawin ang sumusunod. Ipakita ang bagong pitas na bulaklak sa harap ng klase at tanungin lahat kung paano ilarawan ang hawak na bulaklak. Isulat sa pisara ang 5 sagot. Mga inaasahang sagot: maganda, sariwa, kaakit, mabango, kaaya-aya at iba pa. Tumayo ang lahat ng mag-aral at bumuo ng bilog na hugis. Ibibigay ng guro ang bulaklak sa isang mag-aral. Pipikit ang guro at sa kanyang hudyat ay kakanta lahat ng leron-leron sinta at pagpapasapasahin ang bulaklak sa bawat mag-aaral. Sa anumang oras ay imumulat ng guro ang kanyang mata at kung sino ang nakita niyang may hawak ng bulaklak ay pupunta sa gitna upang magbahagi ng sariling talento. Awit, tula, bugtong at iba pa. Tanong, paano mo ngayon ilalarawan ang hawak na bulaklak? Basa, tanong, sagot. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang sagot ay mamarkahan sa nakapaloob na rubrics. Si Vanessa at ang kanyang mga halaman. Isinulat ni Binibining Silver May Mugar. Unang tanong, sa isang pangungusap, ano ang tema ng kwento? Ikalawa, magbigay ng 2 paglalarawan sa katauhan ni Vanessa. Ikatlo, paano nagbago ang pananaw ni Vanessa sa mga halaman? Rubrics sa pagmamarka. Pagmuni-muni.
Balikan ang kwento ni Vanessa. Sagutin ang mga tanong sa pamamagitan ng pagbabagi ng sariling karanasan. May pagkakatulad o pagkakaiba ba kayo ni Vanessa? Bakit? Kung ikaw si Vanessa, gagayahin mo ba siya sa kanyang pagbabago? Bakit? Ikatlong araw, kaugnay na paksa 4, tungkulin bilang katiwala sa kaayusan at kalinisan ng kapaligiran. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Bidang bata. Likas na masipag, masinop at matulungin si Paulo. Mag-aaral ng grade 4 Magiliw. Bilang leader ng kanilang klase, siya ang namumuno sa paglilinis at pagsisinop ng mga gamit sa kanyang silid-aralan. May malasakit siya, hindi lamang sa kanyang kapwa, kundi maging sa mga puno at halaman sa kapaligiran. Minsan, may asong gala na pumasok sa kanilang paaralan. Pinaguhukay nito ang kanilang mga halamang gulay sa hardin at itinumba nito ang mga halamang nakapasok na nagkabasag-basag. Nanlumo si Paulo. Kinabukasan, nagdala siya ng mga halamang ipapalit sa hardin at kasama ang kanyang mga kaklase. Agad natamnan ng bago ang hardin at nanumbalik ang kaayusan at kalinisan nito. Iyan si Paulo. Bata man sa tingin ng iba, ngunit siya ay bidang-bida dahil sa kanyang advokasya na panatiling malinis at masigla ang loob at labas ng paaralan na nagsisilbing pangalawang tahanan para sa mga kabataan. Sa isang pangungusap, ano ang gustong sabihin ng kwento? Ano ang hindi kaaya-ayang nangyari sa paaralan? Ano-ano ang kaaya-ayang ginawa ni Paulo upang maging maayos ulit ang kanilang hardin? Bakit tinawag na bida si Paulo? Basa at tanong sagot. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang sagot ay mamarkahan sa nakapaloob na rubrics. Handa na ako. Ano ang paksa ng kwento? Ano-ano ang pangyayari sa kwento na magsasabing handa na ang bata? Magbahagi ng 3 pangyayari. Panggrupong rubrics sa pagsusuri. Paglalapat at pag-uugnay. Sa isang bond paper, mag-drawing o gumawa ng larawan na nagpapakita ng mapanagutang sariling gawi sa pangalaga sa mga puno at halaman o advokasya na panatiling malinis at maayos ang paaralan. Lagyan na akmang pamagat o titulo ang iyong drawings o larawan. Gagamitin ang nakapaloob na rubric sa pagmamarka ng sagot. Rubric sa pagmarka ng drawing o larawan. Ika-4 na araw. Tama, mali, dahilan. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Unang bilang, pag-aalaga sa puno at halaman ay nararamdaman dahil sa ating mapanagutang pagpapahalaga. Kalawang bilang, sa mga susunod na panahon ay hindi na kailangan ang puno at halaman dahil digital age na ang panahon. Katlo, ang mga taong walang advokasya ay mga taong walang pakialam sa nangyayari sa buhay. 4, kailangan ng mga puno at halaman sa paaralan, ngunit hindi sa mga industriya, paggawaan at pabrika. 5, hindi tama at makatuwiran ang pagtatanim ng 10 punla kapalit na 1 puno na huhukayin. Balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang sumusunod. Bilang mag-aral na may kabutihang asal, ano pang kabutihang asal ang natutuhan mo sa araling ito?
Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan? Nakabuti ang asal sa aralin. Pagsusulit. Pagsusuri. Pag-aralan at isulat ang sagot sa tanong sapat lang. Gagamitin ang rubrics na nakapaloob sa pagmamarka ng sagot. Unang sitwasyon. Marami kayong mga pasong may tanim na mga halaman. Matagal mo itong hindi naaalagaan. Nakita mo na halos kalahati na lang ang lupa sa mga paso. Ano ang gagawin mo? Bakit? Ikalawang sitwasyon. May mga tanim na okra ang nanay mo sa inyong bakuran. Marami ka nang naani ng mga bunga nito. Isang araw, nakita mong halos tuyo na ang mga puno at maraming damo na ang tumubo sa paligid. Ano ang gagawin mo? Bakit? Rubric sa pagmamarka. Gawaing pantahanan, takdang aralin. Bago matulog araw-araw sa susunod na buong linggo, ay matapat na sagutin ang pansariling pagtataya ng kagadang asal na nagawa sa buong linggo. Lagyan ng isang check ang akmang sagot. At dyan, nagtatapos ang ating leksyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikibahagi. Hanggang sa muli.